Hello guys, good afternoon. May panibago na naman tayong kwento today guys. So, last 2 weeks, wala akong ibang vlog kasi napapagod ako magsalita kasi inuubo ako. So, medyo okay na ngayong ubo ko. So, ngayon may ano na naman tayo. May kwento na naman tayo. So, bago ang kwento natin, sa hindi pa pala nakasubscribe ng YouTube channel ko sa ICTV, please subscribe my YouTube channel guys. And don't forget to hit the notification bell para palagi kayong updated sa mga videos ko. Today's videos guys, isi-share ko sa inyo to lahat-lahat. Isang kwento to ng isang kaibigan ko. So, isi-share ko to sa inyo para although knowing natin lahat na nandito tayo sa ibang bansa, nagkakautang tayo, diba? So, this issue guys, it happens to my friends. Sakit pa din ng yung lalamunan ko kasi may ubo ako. Yung isang kaibigan namin dito guys, nandito siya sa Hong Kong din. Mostly kasi dito guys, makita-kita na lang tayo ng mga kakababayan natin dito sa ibang bansa kasi hindi natin sila kaibigan dati sa Pilipinas. So dito na lang tayo nagkakaibigan, nagtagpo-tagpo lang tayo dito ng mga kababayan natin. So ang nangyari guys, may group of friends ako, marami kami dito. Yung isang kaibigan namin, kabuilding lang din nila. So ang kwento is, close din sila. Yung kaibigan niya, nanghingi sa kanya ng tulong. So ang tulong na yan guys is hindi siya basta-basta na tulong lang. Inano yung friend ko, sinuyo niya yung friend ko na uutang sa bangko, pero sasakay lang siya sa name ng friend ko. Yung friend ko hindi talaga siya dapat uutang kasi hindi niya kailangan ng pera on the time. Sabi niya hindi niya kailangan ng pera. Bakit pa siya uutang? So sabi ng kaibigan daw niya na kung hindi daw siya uutang, yung pangalan lang niya ang gagamitin, pero ang gagamit sa pera yung kaibigan niya, di ba? Napaisip ng kaibigan ko, kung uutang naman lang din yung kaibigan niya kasi gusto niyang manghiram ng kaibigan niya sa bangko. Pero yung pangalan niya ang gagamitin kasi yung kaibigan pala niya hindi na makahiram sa bangko kasi may utang na din siya sa bangko. Kasi dito guys, sa Hong Kong, pag may utang ka sa bangko, matitrace ka sa bangko kung may utang ka pa sa ibang bangko. So matitrace ka. So yung kaibigan pala niya may utang sa ibang bangko. So hindi siya pwedeng mangungutang sa kanyang pangalan talaga. So nakisuyo siya sa kaibigan namin na yung pangalan ng kaibigan namin ang gagamitin niya. So utang na lang siya, doon na lang siya babayad sa kaibigan namin. Ito naman si kaibigan namin is maawain. Hindi niya iniisip yung in the future kung okay lang ba yung mangyari kasi close talaga sila. Guys, hindi talaga tayo maniniwala sa kaibigan lang. So ito yung nangyari. Kumuha sila ng 20,000 Hong Kong dollar. So yung sa friend ko is 10, sa kaibigan niya is 10 Hong Kong dollar also. So ang nangyari is during the time sa bayaran ng bangko, yung kaibigan niya sa kanya na lang magbabayad. So, ang kaibigan na lang namin ang magbabayad sa bangko. So, only 3 times guys, only 3 times nagbayad sa kanya yung friend niya. Alam nyo ba kung ano ang nangyari? Tinakasan siya guys. Tinakasan siya. So, ang monthly pala nila doon is 1,200 Hong Kong dollar. Ang laki na niyan guys. 1,000 Hong Kong dollar parang na ata yan, 800 na siguro sa atin, 8,000 na siguro sa atin, basta mga ganyan, 8,000 every month. So, 3 times lang daw nagbayad sa kanya, so, kasi ka-building lang sila, 3 times lang nagbayad sa kanya, so, siningin niya sa bayaran na ng bangko, sabi daw, siya na muna ang mag-abono this month kasi alanganin pa daw siya kasi may problema daw sa Pinas. So it means yung kaibigan ko muna ang magbabayad sa utang niya. So sa susunod na lang daw siya magbabayad. So ibig sabihin, yung utang niya, ang kaibigan ko ang nagbabayad kasi wala pa siyang pangbayad kasi obligado talaga yung kaibigan namin na siya magbabayad sa bangko kasi nakapangalan sa kanya yun. So kung tutuusin, yung kaibigan niya, pag traidorin siya, hindi talaga yan siya makabayad kasi ang nakapangalan doon is ang pangalan ng kaibigan namin. So the question is,
Sa panahon na pagsama-sama nila, nasisira lang talaga sa pera na yan. So ang nangyari guys, two times na nagpass na naman yung kaibigan niya. Kasi marami na siyang alibay, may problema siya sa Pilipinas, marami siyang problema sa Pilipinas na kailangan niyang uunahin bago yung kaibigan ko. So paano naman yung kaibigan namin? So ang kaibigan namin is pamilyado din, may anak din sa Pilipinas, nagsuporta din siya sa Pilipinas, sa family niya, kumbaga breadwinner din siya. Ang kapal ng mukha sa babaeng yun guys. Kasi yung employer nila ng kaibigan ko is kaibigan din. Tapos naikwento ng friend namin sa amo niya na ganun ang nangyari, na naghiram pala yung helper niya kasi kaibigan sila, ganyan. Nagalit yung kaibigan niya. Bakit daw pinaalam sa amo niya na may hiram siya sa kanya na pera. At hindi pa nga sinasabi ng kaibigan namin na sa bangko sila inutang. Ang sinabi lang ng friend namin na sa kanya may utang. Hindi niya sinabi na kautang sila sa bangko silang dalawa. Nagalit siya guys na kininto ng kaibigan namin sa amo niya na may utang pala yung kaibigan niya. Kasi yung kaibigan pala niya may utang sa amo niya. Palautang siya guys. Palautang siya. So imagine mo, example na lang, kung ang sahod mo dito 5,000 Hong Kong dollar. 5,000. Kung may utang ka sa bangko, sa unang bangko may utang ka, example, 1,500 a month. Tapos sa isang bangko, 1,500 a month. So 3,000 na ang babayaran mo every month. Yung sahod mo, 5,000. So ang matira sa'yo, 2,000 na lang. Kung may iba pa siyang utang sa ibang tao, so dami niyang babayaran. So ang kaibigan namin nalagay sa alanganin kasi 3 beses na siya na nagbabayad sa bangko, hindi na talaga siya binayaran. Alam nyo ba guys, ang kapal ng mukha niya. Minessage niya, sabi niya, nakisuyo na talaga siya, binabaan na talaga ang temper niya kasi pag aawayin niya baka makwits lang daw. So nagmamakaawa siya. Parang awa mo na yung ganyan-ganyan. Siya pa ang nagalit. Binablock niya yung friend ko. Tapos sabi daw ng amo niya, nag-break daw sa amo niya, lumayas. Kasi pala marami pala siyang utang. Marami siyang inuutangan. So naglaya siya, nag-break contract siya sa amo niya. Naghanap pala siya ng ibang amo. Ganun lang siya kabilis, nag-decide na takbuhan ang kanyang utang. Ang utang niya sa kaibigan ko is 10,000 Hong Kong dollar. 3 beses lang siya nagbayad. 1,200 every month. So nagbabayad lang siya ng 3,600 ang nabayad niya. Pero ang utang niya is 10,000 Hong Kong dollar. Hindi pa yan kasama sa interest. So 10 months nila yun binabayaran. Ang kaibigan ko talaga ang nagbabayad ng 10 months guys. Imagine nyo. Yun ko talaga napag-isip na kahit gaano pa kabait ng tao, hindi tayo basta-basta maniwala. Kasi pag pera talaga ang pag-usapan guys, wala talagang mangyari. Kasi marami na siyang alibay, marami siyang binabayaran sa Pilipinas. Wala naman tayong hawak na ATM na galing sa kanya. Kung sahuran niya, 'di ba? Mostly kung may ATM, sa ATM lang natin kukunin, 'di ba? Sa atin mostly nagpautang ng mga pera, kailangan nang kunin mo yung ATM mo kasi doon nilalagay yung sahod mo. Dito kasi talagang cash ang ibibigay ng amo. So diretso yan mapupunta sa mga helper. Kung mayroon ka mga utang, ikaw na mismo magbabayad sa pinag-utangan mo. So walang collateral. Yan ang problema, walang collateral. So nag-suffer talaga yung friend namin for 10 months. For 10 months siya ang nagbabayad sa pera na inutang nila sa bangko na hindi siya ang gumagamit. So sinabi namin sa kanya, huwag kang masyadong maniwala sa mga kaibigan mo lang. Kasi kami, close friend kami guys. Close friend kami ng kaibigan namin, pero never kaming nanghiram ng pera sa kanya. In my side talaga, nasabi ko na yan dati, kahit may pera ako, hindi ako talaga magpapautang ng pera ng kaibigan. Kasi
pagdating ng time, hindi mo talaga sila ma-force na babayaran kanila kung may marami silang problema sa Pilipinas. Kasi sasabihin na lang nila na uunahin nila ang problema nila doon kaysa dito. So, hindi mo talaga sila mapu-force na akunin ko talaga yan. Kahit awayin mo pa yan siya dito, mag-iskandalo ka pa yan dito, makwits lang yan sa away. Makwits lang yan sa away, guys, promise. So, sa mga friend natin diyan sa nakakarinig nito sa may mga kaibigan diyan, huwag tayong masyadong mapaniwala sa mga kaibigan natin na mababait lang. Pagkatapos ng lahat na tinulungan natin, wala lang. So ayun ang nangyari. Hanggang ngayon hindi pa talaga siya binabayaran. So may mga times na may mga problema siya sa Pilipinas, inuna niyang binayaran ang bangko dito kasi pag magpass ka kasi ng utang ng babayad ng utang mo dito, padalhan ka ng letter ng bangko. So kung ang amo mo sensitive, maraming cases dito guys na ang mga helper nagkautang sa bangko, napadalhan niya ng letter sa bangko mismo sa bahay ng amo. So pag sensitive yung amo mo, automatic terminate ka. I-terminate ka sa amo mo on the spot, magagalit yan sila kasi ayaw ng mga amo na utang yung mga helper nila kasi ayaw nila yung palaging nang disturbo sa kanila kasi yung mga collector dito guys, tatawagan yan ng amo. Tatanungin kung saan na ba si ganyan, nandyan pa ba yan sa inyo, yung mga ganyan-ganyan. So, ayaw nila ng disturbo. Ayaw ng disturbo ng mga amo dito. So, kaya ingat-ingat na lang tayo sa pagpapahiram ng pera. So, tayo, ngayon, lesson learned talaga ng kaibigan niya. Finally, natapos na din niya last February lang this year. Natapos niya binayaran yung utang sa kaibigan niya. Tapos yung kaibigan niya guys, umuwi na pala ng Pilipinas. Nandoon na ngayon sa Pilipinas, kapal ng mukha niya. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng kaibigan niya. Pero nakita ko yun, makikita mo talaga siya. Parang ang ganun ng galing niya magsalita ng ganyan. Palautang pala siya, kapal ng mukha. So sa mga makapal ng mukha dyan, may karma din kayo. Huwag kayong uutang lang kayo ng basta-basta ng pera. Hindi yun basta-basta na 10,000 Hong Kong dollar. Mga 70 plus yan sa atin na pera. Yung 10,000 Hong Kong dollar dito. Ang laki na niyan, di ba? Marami na yang maibigay mo na tulong sa pamilya mo, may mabibili ka ng marami niyan sa karapat-dapat sana. Pero inisip mo na tumulong ka sa iba, pero at the end of the day, hindi nila inisip yung tinulong mo sa'yo. So, makwits lang talaga. Kahit gaano pa tayo kabait, guys, huwag tayong masyadong mapaniwala sa mga kaibigan. Kasi maraming kaibigan na abusado talaga. Sa akin lang talaga, gusto akong tumulong, ibigay ko na lang yan sa'yo. Huwag mo akong hiraman. Kasi hindi na ako mag-expect na babayaran mo ako. Pinakamalaki na yung 500 na natulong ko sa inyo. Ibigay ko na lang yan kung ayaw mong ibalik yan sa akin. Okay lang. Huwag lang akong hiraman na sakit sa loob na bigla mo na lang akong i-block. Hindi mo ako babayaran. O, diba? So, karma is real, di ba? Hindi natin alam, makarma siya sa iba, di ba? So, lesson learned, guys. Huwag tayong masyadong mapaniwala sa mababait na kaibigan kasi hindi natin alam yung nila, utak nila, na ginagamit lang pala nila tayo. So, thank you for watching to these videos, guys. Sana may makukuha tayong aral. Thank you for watching. Bye-bye!